Tungkol po sa issue ng kuno ay ginapa nga neto sa Sara Duterte, ang pagiging lawyer, ang bilis daw sumagot netong si Inday Lustay. Naglabas pa yan ng mga record kuno ng kanyang average doon sa kanyang first attempt on. Yun naman pala, kaya mo naman palang sumagot. Ito ay malinaw na patunay na kung totoo na nakapasa ka talaga sa bar ng walang gapangan. Ibig sabihin puwede ka pala talagang sumagot kung alam mong wala kang or kung alam mong dapat mong ipaglaban ang sarili mo. Pero bakit sa issue ng napakaraming katiwalian, hindi mo kayang sagutin? Bakit? Kasi guilty. Kasi talagang mahirapan kang ipagtanggol ang sarili mo. Kung dito kaya mong ipagtanggol ang sarili mo, kasi siguro sabihin na natin may hawak ka na katotohanan. Oh, pwede pala. Pero iba pa rin ang sinasabi ng mga kababayan natin. Katulad ng sinabi ng isang abogado na hindi naman daw basihan yung grado kasi naglabas nga ng grado itong si Sara Duterte. Ang sinasabi ng ilan ay eto, fake, bayad ang bar exam, kaya pala boba. Oh, ayan, bayad daw ang bar exam mo. Nasaan daw yung copy niya na galing sa bar confidant na may corresponding grades sa bawat subject, katulad ng political laws, taxation, criminal laws, and etc. etc. Mababaw yan para sagutin yung ganitong issue. Totoo naman mababaw to. Yung mga mabababaw na issue, kaya niyang sagutin. Yung confi funds, dapat sagutin mo rin. Kaso mahirap pa sa balihan pag merong mga resibo. If you really get or got 80%, exceptional na yan. Matalinong tao ka. Pero hindi kasi halata. Sabi nung isa. Ang sinasabi kasi, ang nilabas kasi natin si Sara Duterte, nakita niya yung datos, eto, noong 2025, 27.2% lamang na passing rate. So out of 5,000 something, 1,000 something lang ang nakapasa. At isa nga daw dito, etong si Inday Lustay na nakakuha ng 80% general weighted average. So yun, mataas daw yan kahit papano. Pero yun nga, hindi importante yan. Ang importante, yung kung ano yung sinampaan mo bilang abogado at kung paano ka magsalita, kumilos, at makitungo sa tao na naaayon sa propesyon na yan.